Isang magandang Miyerkules po sa ating lahat, mga kapatid. February 7, tayo po ay live mula sa KBC Studio. Welcome na naman po sa isang nagbabaga at maaksyong palatuntunang Rufy Tulfo in Action. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po ay si Charis Roman at babati na po sa atin na nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service at tagapagtanggol ng mga inaapi, Ginoong Rufy Tulfo. Magandang Miyerkules sa inyo, Charis. Magandang Miyerkules sa inyo lahat. At hindi na po natin patatagalin pa, tayo po ay dumako na sa sumbong at aksyon. Kasama po natin dito si Miss Jimmy Resuelo. Siya po ay isang office employee ang nagreklamo. At andito po siya para ireklamo ang kanyang katrabaho na si Miss Joanne Sapico. Miss Jamie, magandang hapon po. Magandang araw po, Idol Rafi and Charis. Ano po ang inyong reklamo kay Miss Joanne Sapico? Hindi ko na po kasi talaga kinakayang si Joanne. Feeling perfect po sa office. Laging nagpipreach tungkol sa Diyos niya. Laging nakasyalo. In every time na may kinukwento kami na napakaganda, walang ibang sinabi kundi praise the Lord and glory to God. Ito pa, pinaka-OA sa lahat. Gusto niya sa Sunday or pag Sunday, sasama sa kanya, sa church nila. So, syempre, yun na nga lang ang day off namin at ang gusto niya, magkakasama pa rin kami, even Sunday na. So, ako naguguluhan talaga ako. Tinanong ko na po yung si Joanne, Idol Rafi. Sabi ko sa kanya, ba't ang kulit mo? Ayaw mong tumigil. And then, ang sagot na naman sa akin is, kailangan daw thankful din ako kay Lord. Dapat daw thankful din ako sa Lord niya. Bakit? Sino ba yun? Hindi ko nga po alam kung sino po yun eh. Tapos gusto niya ipipraise the Lord ko rin, glory to God ko rin. Ay nako, dyan na po talaga nagsimulang magpantig ang tenga ko dyan kay Joanne, Idol Rafi. Pasensya na po kayo. Kasi nakakairita na. Inuutusan ako. And I feel so harassed. Miss Jamie, ano naman ang sinabi niyang reason bakit kanya kino-convince na i-praise ang Diyos niya? Kasi Ma'am Charis, for her, lahat ng nakikita niya, creation ng Diyos niya. Even na po sa posisyon ng mata, ilong at tenga, may explanation niyang si Joanne. Ganun siya kalupit. So, okay. Sa pantaha ko, no, sa pagkakaintindi ko dito sa nirereklamo ni Jamie, no, na hindi nga siya komportable dun sa mga sinasabi ni Joanne. Joanne, tama? Na lagi siya nag-praise the Lord, nag-thank you Lord, ganyan. Oo nga naman. So siguro hindi lang talaga siya sanay sa ganun, no? Pero hindi nga rin daw siya kumbinsido, no, na may gumawa, no, na merong ano ba yung tinatawag diyan, theological argument, no, yung napaka-komplikado ng mundo at lahat ay related sa isa't isa, no, na napaka parang imposible ngang tsamba yun, no, na nagkataon lang. Joanne, ipaliwanag mo kung ano yung nirereklamo ni Jamie. Idol Rafi, good morning po. Hindi ko po maintindihan kung bakit ako nandito. Ang mga sinabi ko ay pawang katotohanan lang naman. No? And gusto ko lang i-share sa mga ka-office mates ko yung mga natutunan ko about the existence of God. Oo naman Maraming bagay sa mundo na complex, pero kung mapapansin mo yung order and position nito, mag-make sense talaga lahat. Hindi mo lang kasi lubos maunawaan the fact that you are existing today. Right this time, dapat thankful ka. Because you were designed perfectly. May nag-design sa'yo, may nag-design sa akin, may nag-design sa mundo. Aba, pinutusan pa ako nito maging grateful and thankful about sa existence ko. Bakit? Kasi siya na naman yung nag-cause ng existence ko. What caused universe? What caused life? Nakakatawa talaga tong si Joanne eh. Kasi even sa creation, pag kinakwento niya po yung creation na Idol Rafi, sinasabi niya po sa amin na sinabi lang ng Diyos niya na let there be light, nagka-light na. Di sana pala kung totoong magaling yung Diyos niya, nagbahay-bahay sa mga tao at mahihirap na walang kuryente. Hindi nga rin daw siya kumbinsido, no, na may gumawa, no, na merong ano ba yung tinatawag diyan, theological argument, no, yung napaka-komplikado ng mundo at lahat ay related sa isa't isa, no, na napaka parang imposible ngang tsamba yun, no, na nagkataon lang. At yung ang sabi pa ni Jamie, kung totoo daw ang Diyos, bakit hindi magbahay-bahay ang Diyos? At kung sa Diyos daw galing ang liwanag, bakit hindi siya magpunta sa bahay nila at walang kuryente? John, pwede ka bang mag-react dito doon sa mga sinabi niya? Ako ang masasabi ko lang, medyo pala utos tong si Jamie.
Medyo palautos. Ito lang naman po yung sinabi ko sa kanila, that there's this Italian theologian and philosopher named Thomas Aquinas who observed yung external experiences in order to prove the existence of God. And dahil po dito, he constructed 5 arguments. And yung first 4 arguments that he came up with ay igrinu po sa tinatawag po nating cosmological argument. From the Greek word cosmos, meaning world, na inilalaban that there must be an original cause, a reason for the world's existence. There must be someone behind the scenes na nag-orchestrate po ng lahat ng mga bagay sa mundo. That something cannot come from nothing. Lahat po ng bagay ay may simula. And God is the God of cosmos. Siya po ang Diyos ng mundo. He created it. In fact, sinabi po sa Bible yan in the beginning, God created the heavens and the earth. And to support po yung cosmological argument ni Aquinas, may 4 po siyang pinagbasihan. Yung argument from motion, that proves that the world is moving. And for something to move, there must be someone na nagsimulang magpagalaw nito. And that is God. And number 2, argument from causation na nagsasabi na lahat po ng effect ay may cause. That there must be someone who started and caused all things into place, and that is God. And number 3, argument from contingency, that proves that we are contingent beings or beings that could not have existed kundi po dahil sa Creator, na siyang necessary being, na nagpasimula po ng buhay natin. And lastly, yung argument from degrees na nagsasabi na lahat po ng bagay ay may sukatan. There must be someone in the highest degree na nagsabing na naging basihan o naging sukatan ng lahat ng bagay, and that is God. Ito pa, ito din po yung sinabi ko sa kanila. Maliban sa cosmological argument, meron din tayong tinatawag na theological argument, which came from the Greek word telos, meaning end or purpose of a thing, na nagsasabi na ang universe daw po ay sobrang detailed, that it didn't happen by chance. It is a product of an intelligent design, that there is a master architect who created the magnificent universe. Yun po, Idol Rafi. O diba? Ma'am Charis, Idol Rafi, ang daming sinasabi. Masyado kasi nagmamalaki yang si Joanne. Nagmamalaki masyado nung nag-Bible school siya. Ang tanda ko lang naman sa teacher ko noon, may sumabog ng mga ato at lahat ng tao galing sa unggoy. So, payag ka galing ka sa unggoy. Okay, sige, let's say, totoo talaga yung sinasabi mo na may Diyos. And perfect siya. At siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Pero bakit nag-e-exist ang kasamaan sa mundo? At eto pa, ako nga wala akong believe Or should I say, hindi ako naniniwala sa pinaniniwalaan mo. Because I know I am good. You can be good without God, John. My God. At saka, hindi naman si Lord nagturo sa akin na maging mabait eh. Mama ko. Masasabi ko sa'yo, man is simply not a physical being, but also a moral being with conscience, intellect, emotion, at free will. Human beings are rational, intelligent beings that reflect their Creator in a number of ways. Meaning, may kakayanan tayo mag-isip at mag-decide. Yan yung tinatawag nating anthropological argument. From the Greek word anthropos, meaning the study of man. And sama mo na din dito yung moral argument, kung saan man has awareness of what is right and wrong. God's nature provides yung an objective reference point for moral values. Yung pagiging just niya, yung pagiging loving niya, yung holiness niya, yung goodness niya, at iba pang character ang standard in which all actions and decisions are measured. Ibig sabihin, alam po natin kung anong tama at mali. And all the more we have the capacity to do good, pero we ourselves chose what is evil. May free will po tayo. Hindi tayo mga robot. Just as we are capable of doing good, we are also capable of doing wrong, which is what we chose to do, sin. So, hindi si Lord yung problema. Maganda yung palitan ng dalawa. Maganda yung balikan nila, yung kuro-kuro at mga prinsipyo at mga pinaniniwalaan nila. Ito napansin ko, na
karamihan ng sinasabi nitong si Jamie ay mula sa sarili niyang hugot, no? Mula pa kanina napapansin ko galing sa sarili niyang karanasan, no? Mukhang may pinagdaanan siya, no, na kailangan natin ikonsidera, no? Sabi nga ng isang sikat na apologist, pag sumasagot tayo sa tanong ng tao, huwag natin kakalimutan na ang sinasagot natin ay hindi lamang tanong, kundi tao. Kaya nakikita ko meron siyang sariling karanasan na pinagdadaanan. Yung kay yung kay Joanne naman, napakaganda rin nung mga sinasabi niya na halatang pinag-aralan niya at nararanasan din niya sa totoo niyang buhay. Ikaw, Charis, anong masasabi mo? Yes, Idol Rufy. Narinig at nakita naman po natin kanina, no, na ang mga inexplain ni Miss Joanne kay Miss Jamie ay mga arguments patungkol sa existence ng Diyos. Ngayon, sa aking pagkakaalam, actually meron pa nga nitong isa, at kung di ako nagkakamali, yun ay yung ontological argument. Okay? At sa aking pagkakatanda, ang salitang ontological ay nanggaling sa Greek present participle na ontos, no? Nang ibig sabihin ay being or existence. Ngayon, Anselm was the first proponent of this view, and in this view or in this argument, may kita na ito ay less significant than the other arguments na nabanggit ni Ms. Joanne kanina. Bakit? Kasi ito ay gumagamit ng priori or priori reasoning. Na ano ba ang priori reasoning? Ito ay nag-uumpisa sa isang assumption na walang data, walang experience, at ina-attempt na ma-prove yung assumption na yon. Ngayon, ano ba ang assumption nitong argument na ito? Sinasabi dito na if man could conceive of a perfect God, okay, kung ang isang tao daw ay makakapag-conceive sa kanyang isip ng isang perfect na Diyos na hindi nag-e-exist, then makakapag-conceive daw siya someone greater than God Himself, which is impossible. Therefore, God exists. Sa madaling salita, para dito sa argument na ito, God is greater than the greatest thing we can think of. Ngayon, things can exist only in our minds or in our minds and reality. Kaya naman, dito, sa argument na ito, it would be greater if God existed in our minds and reality than in our minds only. So therefore, God exists in reality. At isa pa po sa sinasabi dito sa argument na ito, Idol Rufy, no, na all men have an awareness of God. Na ang konsepto ng Diyos ay universal dahil nilagay ng Diyos ang ideya na ito na siya ay nag-e-exist sa isip ng Diyos. So yun po ang ontological argument, Idol Rufy. Nagugulat ako sa iyo, Charis, marami ka rin palang alam sa ganyan, no? Marami tayong mga bagong natututunan ngayong araw, no? May 3 bago akong salitang natutunan, yung teleological argument, yung cosmological argument, at itong pinaliwanag mo, yung ontological argument. Alam mo, maganda siguro, imbitahan natin to ulit dalawa na to, si Joanne at si Jamie, no? Pabalikin natin yan, no? At sa susunod magpapansit tayo, no? At etong tawagin natin, meron tayong expert na kasama. Ito si Dr. Jaira Lingcoran na she looks really familiar, no? Si Dr. Jaira Lingcoran na isang expert, specialist sa mga ganitong bagay, at may kasama siyang resident, ang ating resident theologian na si Dr. Vince Hizon Salazar or VHS for short. Yan. Pag paulit-ulit po natin siyang nakausap, ang tawag doon, rewind. Nire-rewind ang VHS. No? Pero biro lang po, at sige, magpatuloy tayo. Again, i-welcome natin ang ating specialist, si Dr. Jaira Lingcoran. Sige po, madam. Ano pong ipapaliwanag ninyo? Ayan, maraming salamat po, Idol Rufy and Miss Charis Roman, for having me again in your program. So, it's nice to be here po. And again po, ako po si Miss Jaira, no? At ngayon po, no, tama naman po yung mga arguments na nabanggit po ni Miss Joanne at ni Miss Charis kanina patungkol sa existence ng Diyos. Pero hindi lang po dito natatapos,
Dahil meron po tayong tinatawag na anti-theistic views. Ang anti-theism po ay nag-refer sa direct opposition to the belief in any deity o isang Diyos. Ngayon, ano naman po itong mga anti-theistic views or anti-theistic theories? Meron po tayong 6. Ang babanggitin ko po ngayon ay 3, no? Una po ay atheistic view or atheistic theory. Okay, siguro karamihan po sa atin ay familiar naman po dito. Ang term po na atheist ay nanggaling sa Greek word na theos or theos meaning God, and the prefix a, no, which in Greek is alpha, na ninenegate niya yung preceding statement. So therefore, it means a non-believer in God. Ang isang atheist pala ay hindi naniniwala sa Diyos. So ngayon, ito ay nakaklasify sa 3 categories. Una-una po ay ang practical atheist na nabubuhay as if there is no God. So yun lang, no? As if there is no God. So pangalawa po ay ang dogmatic atheist na siya naman ay openly niya ni-refuse ang pag-accept sa Diyos o nire-reject niya ang Diyos. At meron rin naman tayong virtual atheist na nire-reject niya ang Diyos by his terminology. Ngayon, itong classification na ito would include those people who deny a personal God. Okay? So, yun yung atheistic view. Ngayon, sa kabilang banda, meron naman tayong tinatawag na agnostic view. Kadalasan, nalilito ang mga tao sa pinagkaiba nitong dalawa na ito. Ang term na agnostic ay nanggaling sa Greek word na gnosis, nang ibig sabihin ay knowledge, no? At ina-accompany nito, it is accompanied by the prefix a, like kanina, no, sa salitang atheist, na ang ibig sabihin ba na agnostic ay one who lacks knowledge of God. Okay? Again, one who lacks knowledge of God. Okay? So, ito pong term na ito, no, it was first coined by Thomas Huxley, no, na kino-cover niya ang varying degrees of skepticism or ang paying skeptic, no. Ngayon, ang isang agnostic pala ay ang mga nagsasabi na we cannot know that God even exists. Okay? We cannot know that God even exists. Kung para sa atheist, there is no God. Sa mga agnostics naman, unsure sila o dinadoubt nila ang existence ng Diyos unless may valid scientific proof. Okay? So, ang mga agnostics po ay followers of pragmatism. Ang belief nila in something has to be scientifically verifiable. Okay? And because God is not scientifically verifiable, they leave Him out of their discussion. So ito po yung mga agnostic. So again, meron tayong atheistic, agnostic, and of course, meron tayong isa pang theory which is the evolution. No. Ang evolution naman po ay isang anti-supernatural approach to life and its origin. So nag-uumpisa po ito sa isang premise na walang Diyos, no, at nagsisik to explain life apart from any involvement by God. So naniniwala po ang mga tao, no, under this evolution theory na oo, walang Diyos, pero nagsisik sila ng explanation patungkol sa buhay. So, supernatural entities kasi, or supernatural entities po kasi, cannot be investigated by science. Therefore, nag-e-exist daw tayo because of biological reasons. Ngayon, napakaseryoso po ng implication nitong theory na ito. Kasi if God created man, then man is a morally responsible being. And if man is the product of evolution, then he is only biological and is not morally responsible to any God. Okay? So, hindi pa po dito natatapos, no? Ngayon, tawagin po natin ang ating kasama na resident theologian na si Doc Vince Hizon Salazar.
Doc Benz? Thank you so much, and thank you so much, Idol Rafi, for having me today. It is my honor and privilege to join this kind of platforms. Grabe no, medyo mainit ang ating talakayan ngayong araw. Intense kumbaga, and for sure, maraming matututunan ng ating mga viewers sa topic na ito. So to continue what Miss Jai shared a while ago, allow me to add, add more erroneous theories about God. So let's start with polytheism. Polytheism, it comes from the two Greek words poly, meaning many, and theos, meaning God. In short, polytheism is the belief in many gods or a plurality of gods. In history, many nations and societies were polytheistic. Early Romans were animistic. The people of India were polytheistic as well as pantheism. Egyptians worship a multiplicity of gods like the sun, moon, river, and the list goes on and on. In Isaiah 44, verses 9 to 20, Israel's neighboring countries were also polytheistic, and they often corrupted Israel's worship. But the Bible strongly condemns this paganism with its idolatry. However, after the Babylonian captivity, Israel was virtually cured of idolatrous worship. Next, we have pantheism. The term comes from theos, meaning God, and pan, meaning all. Pantheism believes that everything is God and God is everything. Under pantheism, there are different forms. First is materialistic pantheism, which believe in the eternity of matter and that matter is the cause of all life. Heliozoism, which holds that all matter has a principle of life or physical properties. Neutralism says that life is neutral, neither mind nor matter. Idealism suggests that ultimate reality is really mind, either individual mind or infinite mind. Philosophical mysticism is absolute monism, teaching that all reality is a unit. Because pantheism means that God is literally everything. So you and I are both technically God. You and I are both the creator and the creation. These claims contradict what was written in the Bible. As an example, in the book of Genesis, where God created all things, including us, mankind. If we, by any chance, are God or part of God, then can a man create something out of nothing? Can we, by our finite mind and life, comprehend all the mysteries and vastness of life? Lastly, there is deism, which comes from the Latin deus, which means God. Deism believes in a transcendent but absentee God. They believe that there is no personal God to whom man can relate. They believe that the Creator leads us the creation. Deist acknowledges only the transcendence of God, but they deny His immanence. They deny man's sinful nature and therefore the need for an atonement or a redeemer. It rejects all miracles as well as the divine inspiration of Scripture. This view is irrational. Why would a personal God create the world and man and have no personal or revealed His purpose? Nowadays, deists declined in numbers. Why? Because most of them, they. Without a pleasant and unnecessary joke, let me redeem myself by saying that all man has an innate knowledge of God. It is part of man's nature. A tribe or an ethnic group, for example, can hardly be found without faith in the higher being or force. It does not mean that all of us have a full-formed belief in God. It means that all of us have an inclination
or natural tendency to worship a deity. Even the atheist who denies that he is confronted with the idea of God and must in some way actively put away the concept. With that, I hope you learned something valuable today, and once again, thank you Idol Rafi for having me. God bless us all. Alam ninyo, natutuwa ako at napakatalino ng ating mga bisita ngayong araw na ito. Palakpakan natin sila. Maraming salamat sa ating expert, si Dr. Jaira Lingkuran, at sa ating resident theologian na si Dr. BHS Vince Hison Salazar. Palakpakan natin. Napakaganda ng usapan ngayon. Ulitin natin to, ha. At bilang pagtatapos, no, meron nga tayong tinatawag na special at saka general revelation, no? Nadaanan na natin ito ng mga nakaraan, no? Alam na mga nanonood dito. At ang special revelation ng Diyos, no? Ibig sabihin ng revelation ay reveal, no? Pinapahayag ng Diyos, no? He is allowing us to experience Him, no? Sa paraan na gusto niya, revelation, no? At yung mga revelation na yan, nangyayari yan sa mga miracles, yung special revelation, nangyari sa mga miracles, no, sa scriptures, yung mga nakasulat, lalo yung mga prophecy, no, na nakikita natin na kamangha-mangha na nagkakatotoo, no, na parang napakalabong tsamba, no. At yung general revelation naman, ito yung talagang gustong-gusto ko to, kasi ito kitang-kita. Siyempre gusto rin natin yung special revelation, pero yung general revelation mahirap itanggi ng kahit sinong tao na hindi naniniwala sa Diyos o sa Biblia, kasi nakikita mo yan sa paligid mo. Hindi mo maipaliwanag kung paano gumagalaw ang iyong mga daliri, di ba? Kung bakit pare-pareho ang posisyon ng kilay, ng ilong, di ba, ng mga tao, no, kahit saan, no? At meron akong gustong basahin dito, yung Romans 1:20. Ang sabi, "For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God." Totoo yan eh. Makikita mo sa creation ng Diyos yung invisible qualities niya. Halimbawa, yung pagiging Trinity ng napakaraming bagay, yung ating continuum, time, space, matter. Hindi pwede yung mag-exist ng paisa-isa, kailangan sabay-sabay. Kasi yung time, space, matter, kung meron kang time at space pero wala kang matter, anong ilalagay mo? Kung meron kang matter, meron kang space pero wala kang time, kailan mo ilalagay? Kung meron kang time at meron kang matter pero wala kang space, saan mo ilalagay? O time, space, matter, yung time, meron ding tatlo, past, present, future. Yung space, merong length, width, height. Yung matter, merong solid, liquid, gas. Yung tao na ginawa ng Diyos, meron tayong body, soul, spirit. Tapos, pag tinignan mo sa paligid, halimbawa, yung ating thumb mark, yung ating thumb print, kaparehas yan halos ng kahawig ng cross-section ng puno. Yung ating mga ugat sa baga ay kahawig ng ugat ng dahon. We are interconnected to each other. Ibig sabihin, isa ang nag-isip at isa ang nag-design. No? Napakahirap isipin na tsamba lang na yung thumb mark natin ay walang kaparehas sa 8 billion na tao sa mundo na nabubuhay ngayon. At hindi lang yun. Wala kang kaparehas ng thumb mark sa lahat ng nabuhay noon na namatay na at sa lahat ng mabubuhay pa. Wala kang kaparehas. Napakahirap niyan isipin na tsamba lang yan. So, ako naniniwala na meron talagang lumikha sa atin. No? Bilang conclusion, no? Pwede natin pag-usapan ng mga bagay na ito at napakaganda. No? At wag natin kakalimutan yung sinabi sa 1 Peter 3:15 na sa tuwing pag-uusapan natin ito, ang sabi niya sa NIV, "But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have." So always be prepared. No? Kaya meron tayong mga expert na kasama. At ito, huwag natin kakalimutan, but do this with gentleness
and respect. Sana po meron kayong natutunan ngayon at sana tumibay ang inyong pananalig na hindi kayo tsamba, pinag-isipan kayo at merong Diyos na nagmamahal sa inyo. Kaya Jamie, kung walang kuryente sa inyo, ako na magbabayad kasi pinagpala ako ng Diyos na bayaran yung kuryente ninyo. No? So, wag mo nang utusan ang Diyos na siya yung magdala ng kuryente. Ako na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, Charis, Joanne, Jamie, sa mga experts natin, kay Doc BHS at kay Doc MP3, Jaira, no? Maraming salamat. Ayun lang. Maraming salamat. Magkita-kita tayo ulit dito. Ito po ang inyong Idol Rufy na nagsasabing mabuhay ang Group 3. God bless you. Kasi inutusan niya ako, nakakairita na. And I feel so harassed. Natatawa ako. At babati na po sa atin ang nag-iisang Mr. Action Man, Totoo naman Pero kung